ito nga si Remulla na bagong talagang ombudsman, bubuklatin ang issue ng confidential funds nitong si Vice President Sara Duterte at nangako rin ito ng transparency at accountability sa publiko. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Grantilar. Inihayag ng bagong talagang ombudsman na si Jesus Crispin Boying Remulla na kanyang bubuklatin ang issue patungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay newly appointed Ombudsman Boying Remulla, pag-aaralan niya ito bilang bagong talagang opisyal na naturang opisina. Kung kaya't hahagilapin o makikipag-ugnayan niya siya sa mga may mga katungkulan roon na may hawak sa naturang ulat o isyong idinulog sa tanggapan ng ombudsman. Maalalang isinumite ng House Committee on Good Governance ang committee report ito sa Office of the Ombudsman kontra sa ikalawang Pangulo ukol sa umunoy hindi wastong paggamit sa pondo ng Department of Education, kung saan inirekomenda nilang makasuhan si Vice President Sara Duterte ng reklamo sa alegasyong technical malversation, perjury, bribery at plunder kaugnay sa kontrobersyal na confidential funds nito. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Marahil, andyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa Ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Alinsunod ito'y kanyang sinabi na makakaas sa umuno ang publiko na siya'y magiging transparent at isusulong pati ang accountability. Kanyang tiniyak na sa pagkakatalaga bilang ombudsman ay papanagutin ang mga opisyal kasabay ng nagpapatuloy na investigasyon ukol sa flood control projects anomaly. O kaya't asahan niya sa pagiging ombudsman ni Remulla ang pagiging bukas ng tanggapan sa prioridad nitong makahanap ng kasagutan at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng korupsyon. Ating muling balikan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Transparency and a lot of action. And probably transparency, more openness from the office. I think the people want to know. Gusto nung malaman ng taong bayan ang ginagawa ng ombudsman. Kaya papaliwanag natin sa kanila yung mga ating ginagawa para malaman naman ng mga kababayan natin na may opisinang gano'n. Ito muna tayo eh. We're entering in the midst of a firestorm. Siyempre, then let's sort out this mess that we're in right now. At hanapan natin ang sagot at hanapan natin ang mananagot. Sagot at mananagot. Si Jesus Crispin Boying Remulla ang italagang bagong ombudsman bilang kapalit ni Samuel Martires na nagtapos ang termino nitong Hulyo sa taong kasalukuyan. Mula sa 7 nominadong aplikante sa shortlist ng Judicial and Bar Council, si Remulla ang pinili ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahit may ilang araw pa upang pag-usapan ng pag-isipan ng Pangulo kung sino ay tatalagang panibagong ombudsman matapos may sumite sa kanya ang shortlist kahapon, si Remulla ang kanyang napili para sa naturang posisyon. Kaya't ani Ombudsman Boying Remulla na sa Biyernes siya opisyal na lilipat sa panibagong opisina, ngunit Huwebes pa lamang ay manunumpa na kagad siya. Habang si Justice Undersecretary Frederick Vida muna ang itatalagang officer in charge ng Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Remulla, ito'y kasunod ng mapagkasunduan nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang patungkol rito ngayong araw. Ating may isang ulit na pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Meron pa akong mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Pero manunumpa na ako by Thursday. Yun ang balak. Napagkasundoon na kanina nung ako'y nasa Malacanang, nakausap ko ng Presidente, Undersecretary Vida will step in as officer in charge or acting secretary. Yan ang tinig ng bagong talagang Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.